Habang sina-scout ko ang lugar, 13 degrees. Si Direk Gino naman ang nagre-ready ng aming hapunan. Tinali ko lang dito. Papunta dito sa kabila. Ay, maikli. Habang nagsiset up ako ng hammock, nagdadalawang isip na ako kung itutuloy ko ba itong challenge na to. Maliban sa sobrang lamig, walang katao-tao sa lugar na ito. Pero kaya to. First time kong ginawa yung ganito. Ibang klase, no? Ang gaganda. Pagkatapos naming bisitahin si Yogurt Man sa La Trinidad, Benguet, ay sumaglit muna ulit kami ng Pangasinan kasi meron lang kailangan ayusin. At sa pagpapatuloy, bumalik tayo ng Mangaldan, Pangasinan dahil sa kadahilan ng kailangan ko lang ilipat yung camper van natin mula sa pagkakapwesto doon palipat dito sa pwesto na to. Yan, and welcome back to another episode. Bibili lang si Direk Gino ng uulamin namin kasi from highlands to lowlands to highlands kami ngayong araw na to. Kailangan lang talaga ilipat yung camper van natin na si Watod. Baboy yan, baboy? Manok. Manok. Ayan. Tuloy na rin sa biyahe. Mula dito sa Mapandan, Pangasinan ay 2 oras bago natin marating ang Baguio. And then from Baguio, mahigit 1 oras ay mararating na natin ang Atok, Benguet. Second to the highest elevation of Philippine highway system. Nasabi ko rin na maayos. Ito yung mga boneless na bangus. Bangus! Anong bangus? Boneless na tuyo. Boneless sapsap po. Maliban dyan, ano pa yung mga boneless na mga tuyo ninyo? Ito po, boneless dilis. Boneless dilis. Bro! 450 1/4. Yung para sa amin lang. Pwede ba yung tingi-tingi? Napakadami choices ng tuyo dito. Parang lahat yata ng klase ng tuyo meron dito ah. Danggit po. Ito yung danggit. May maliit pa ba nito? Pwede tikman to. Ito lang. Anong tawag dito? TV? Ibiyan siya. Anong po lang? Kaya pala ang bigat? Ang bigat siya. Galing mo na! At dahil sa napakalupit na joke na yon, eh bumalik na yung respeto sa akin ni Gino. So ganito po ang ginagawa namin sa mga biyahe na mga hindi pa po nakakakilala sa amin. Ay kinukuha na po agad namin yung cellphone nila at kami na po ang mismong nagpa-follow ng sariling mga page. Para sure. Tapos ngayon siya magpo-project kanina, hiya siya. Ito tayo, may nag-text pala sa'yo. Hinahanap ka na. Saan ka na daw? Nakapula daw siya ng damit. Ay, kaiwa na. At tumuloy na nga ulit kami sa biyahe, paakyat ulit ng Benguet. Go! At pagkatapos na nakakaantok na biyahe ay narating na nga namin ang pangalawa sa pinakamataas na sementadong highway dito sa Pilipinas. Relax ako lang to. Nasa Atok, Benguet na tayo. 11:20 ng gabi. Temperature ngayon dito ay 13 degrees. Mostly cloudy. So ganyan ang sitwasyon ng kalangitan ngayon. Oh, ang lamig. Teka. Nanginginig ako sa lamig. Pero meron tayong gagawing challenge. Kasi kahit na sobrang lamig, challenge ko yung sarili ko na matulog sa hammock dito sa waiting shed na nasa likuran ko. Oo, dito sa lumang waiting shed na to ako matutulog ngayong gabi. Mag-isa.
yan. Pero kakaya natin, meron naman tayong dalang ano eh. Uy! Lakas ng loob mong hindi dadamit ah. Baka pulmonyahin ka. So magsa-set up tayo ngayon ng hammock dito sa likod ko. Andiyan yung waiting shed ng Highest Point, Atok Highest Point. Shed culture at isang comforter ni Gino na anti lamig. Tali natin dito hanggang doon. 13 degrees ang temperatura dito, most cloudy. Oh bro, nasa likuran yata. At habang ako ay nagsiset up ng aking hammock, si Direk Gino naman ang nagre-ready ng aming hapunan. Tinali ko lang dito. Papunta dito sa kabila. Ay, maikli. Habang nagsiset up ako ng hammock, nagdadalawang isip na ako kung itutuloy ko ba itong challenge na to, maliban sa sobrang lamig. Walang katao-tao sa lugar na ito. Wala akong third eye. Pero nakakaramdam ako. Siguro dala na rin yung takot ko dahil yung mga kasama ko sa camping ay may mga third eye. At madalas sila ang nakakakita. Dito, yung nakalaw. Ha? Ikaw okay? Nakita ko nagulat. Gulat din ako eh. Kaya napatanong ko na agad eh. Ito ang mahirap kapag yung mga kasama mong nakakakita tapos ikaw lang yung hindi nakakakita. Ako lang kabuang-uang hindi nakakakita. Napapaligiran ako. Hindi ko lang naikikwento yung mga ganitong bagay. Pero sa bawat camping namin, madalas may na-experience kami. Matatawag natin na stealth camping itong ginagawa namin hanggang bukas ng umaga. Pero failed na stealth camping to kasi mabubuking kami bukas na nag-camp kami dito. Yung stealth camping kasi na tinatawag, ito yung mga nagka-camping sa mga lugar na, for example, yung mga natutulog sa loob ng mall, dapat hindi sila mabuking. Yun ang stealth camping. Isa siyang klase ng pagka-camp na patago. Parang sneaking ka. Stealth camping, dapat hindi ka makita hanggang sa sinimula mo yung pagka-camp mo hanggang sa matapos mo para matawag mong successful yung pag-stealth camping mo. Ito stealth camping to, pero failed to kasi bukas booking tayo. Maabot na tayo ng mga tao dito. At least na-try natin, di ba? Si Gino ang mahilig sa stealth camping. Wala yung takot sa katawan. Natutulog yan kahit sa ang kasuluk-sulukan. At least mababawi mo na ulit yung titulo mo ngayon as legit camper. Magiging 3 ways na naman to. Ayun na, yung hinahanap-hanap natin na amoy na sunog. Pero hindi hilaw, no? Hindi. Ang original na plano talaga namin, hindi dito. Kanina may mga nakakausap kami ng mga lokal na yung mga nasa previous vlogs na nakakausap namin ng mga taga dito sa Cordillera sa Benguet. Dapat susubukan talaga namin dalawa ni Direk Gino na mag stealth camping sa pinakabagong highest point na kung saan kung ikukumpara sa sitwasyon namin dito ngayon, malayo, mas okay ang sitwasyon at ang lugar namin at kinakalagyan namin ngayon kumpara doon kasi doon talaga walang kabahayan, as in talagang nasa kawalan ka. Gusto sana namin gawin, buti na lang din nabanggit namin sa kanila na yun yung binabalak naming gawin, na doon kami magka-camping. Pero hindi ko alam kung, siguro nag-aalala lang din sila sa amin kung sa mga balak namin gawin. So alam naman namin na safe yung lugar, pero syempre inisip nila na bilang dayo kami siguro, sinabihan nila kami na wag nyo nang
ituloy. Huwag nyo nang subukin na mag-camping kayo dun sa lugar kasi kung ano man ang mangyari sa inyo dun, kailangan ng emergency, wala talagang sasaklolo sa inyo. So kaya nag-decide na lang kami na hindi na namin ituloy yung biyahe namin ngayong gabi papunta ng Tinok. Dito na lang kami sa pangalawa ng highest point huminto para magpalipas ng gabi, and then bukas tignan natin kung didiretso ba kami doon o maghahanap na tayo ng ibang mapupuntahan. Hanggang ngayon wala kaming plano kung anong next na pupuntahan namin bukas, kung saan kami matutulog ulit. Malamang ganito ulit kung saan lang kaming kalye huminto para matulog, pero yun, wish lang namin na maprotektahan tayo ng taas ngayong gabi dahil natutulog tayo sa tabing kalsada, open to at lahat posibleng mangyari, pero sana protektahan tayo na lumipas yung buong magdamag na okay tayo at makapagpahinga tayo ng maayos. So inantay lang namin yung kanin na maininan ng mabuti at maghahapunan na kami. 5 minuto na lang bago mag-alauna ng madaling araw. Sa kabila ng katahimikan at sobrang lamig dito sa kabundukan, meron dumating at nagtanong sa amin. Pero hindi na ako nag-video. Seryoso? Hindi ko alam kung ano yung... Hindi, nag-enjoy naman ako. Oh. Pero alam mo yun, nasa gitna ako ng... Mahilig naman tayo mag-camping, pero bakit ganitong klaseng camping, di ba? Pero gusto kong gawin. Ikaw, sanay ka sa ganito, di ba? Hindi ka nakakaramdam ng kahit anong takot kapag Wala eh. Ang inaalala ko sa mga ganito yung mga masasamang loob. Pero pag mga ganitong lugar naman, kampante naman ako kasi daanan. Tapos, feeling ko naman, walang ganun dito. wala naman. Tsaka hindi ka kasi naniniwala sa multiverse eh. Wala eh. Hindi siya naniniwala sa mga ganun-ganun. Kaya every time na nagkikwento ako sa mga na-experience namin kasama yung mga nagka-camping, hindi namin, meron talagang, aminin ko na meron kayong na panood na isang episode na pinagaan ko lang. Kita mo hindi siya naniniwala. Hindi, ma-agree ako. Pero ako mismo yung naka-experience, hindi ako nakakaramdam, pero ako mismo naka-experience sa itsura nila na namumutla talaga sila kasi nga meron silang nakikita na hindi ko nakikita. So, ikaw hindi ka naniniwala sa ganun. Yun nga lang, ang epekto sa akin, napaparaning ako. Kasi, hindi ko alam kung totoo bang meron o wala. So, lagi ako nasa gitna. At ngayon yung sitwasyon natin na sanay ako matulog sa loob ng van ni Watod. Kahit saan. Kahit saan. Basta nasa loob ako ng van, safe ako. Pakiramdam ko kahit huminto ako kahit saan. Ikaw yung madalas na nasa labas ng van na naghahamok. Ngayon, palit yung sitwasyon. Doon ako nag-aalala. Kasi first time kong matutulog na alam kong wala akong katabi matulog. So, andyan lang naman kami oh. One shout away, isang sigaw mo lang. shut away. Bubuksan ko na yung pinto. Ano nakita mo, boy? Habang kumakain ng late na hapunan, ay nagkwentuhan na lang kaming dalawa ni Gino hanggang sa dapuan ng antok. Hindi mo ilalapit. Ay, nauli na. Tulog time na. Oras na para matulog. 2:00 na ng madaling araw. Magkita na tayo bukas. Sana makatulog na maayos at hindi sumakit yung ulo ko sa sobrang lamig dito. Tsaka okay na. Panatag na rin yung loob namin kasi may mga aso naman na banday. Pasok tayo dito sa comforter. Hey, lamig. Anak ng
ako ng hamok. Tagos-tagusan yung lamig. Pero kaya to. First time kong ginawa yung ganito. Kaya wala to. Good night sa inyo lahat. Pahinga na rin kayo at magpapahinga na rin kami. Lord, ingatan mo kami. Ingatan mo kami. Good night. Good night, everyone. See you tomorrow. 5:01 AM. Alas 5 ng madaling araw, gising na ako. May mga tao nandito. Ito yung sinasabi ko na maaga dito, may mga turista rin dadating. So, babangon na rin ako para hindi sila matakot na mayroong tao na natutulog dito sa waiting shop. Bukas na yung mga tindahan. May mabibili na ng kape. Kape na tayo. 3 oras na tulog. Okay na. Bawi na lang mamaya. Kape lang yan. Wala na yung lamig nyo. O, kape daw. Sino magkakape dyan? 5:15 pala ng umaga. Ang sarap din ang feeling na gumising ng maaga sa malamig na lugar. Alam ko hindi pa to yung pinakamalamig na season dito. Pero para sa atin ng mga taga-baba, sobrang lamig na to. Sa kanila basic lang. Yung mga lokal dito, hindi nila kailangan ng jacket sa ganitong klaseng weather. Basic lang sa kanila to, promise. Nakakatawa lang kaninang umaga. Pagising ko, unti-unti na nagkakaroon ng tao. Namang problema na ako kung paano ako lalabas ng hamok. Tapos merong isang bata na pumasok dun sa shed na kung saan ako natutulog. Hindi niya siguro napapansin na may tao. Bumangon ako. Pagkakita niya sa akin, tumakbo. Natakot sa akin. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will. Pero isa to sa pinaka the best na gising. Ikaw yung mauna sa isang lugar. Bubungad sa'yo, pagkagising mo, yung napakagandang skyline na merong sea of clouds, na merong sobrang lamig na klima. Isa sa mga panghihinayangan namin kung hindi namin tinuloy ang mag-overnight dito. So anong balak natin gawin ngayon? Umaandar yung sasakyan natin pero hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pinaka the best na feeling ang bumangon sa napakalamig na kabundukan ng Cordillera. Ito dapat yung mga nasa bucket list natin Yung magawa mo yung mga bagay na hindi pangkaraniwan. Yung pag nagawa mo talagang hindi mo makakalimutan.